Sara, Esther, Maria, Ruth at Hana, mahusay at may kakayahan sila. Maka-Diyos na debosyon pinakita, mga asawang babae sa Biblia. Iba'y mahal din ni Jehovah at tapat sa Kanya, hindi man kilala. Kabaitan, pag-ibig, kabutihan, mga katangian na taglay nila. Katangian na napakahalaga, sila ay magagandang halimbawa. At ang mga Kristiyanong babae sa Diyos ay tapat na kaya rin nila. Sinasabing isang maliit Elias, isang munting obra maestra. Ipinapaalala ng munting aklat nito na hindi naman nalilikutan ni Jehovah ang mga mapagpayapang mga tao na nakikipagpagiging sa mga problema araw-araw. Ang simpleng kwentong ito ay may magandang aral tungkol sa pag-ibig, pagdadalanghating, pananampalataya at pagkamatapang. Ito ang kwento sa ulat ng Biblia. Ang kwento ni Noemi, Ruth at Orpah, ang kwento ng tatlong biyuda. Dahil sa pagdating sa Israel, nagdesisyon ng asawa ni Noemi, si Elimelech, na manirang sa Moab ang kanilang pamilya bilang mga dayuhan. Malamang na nasubok ang pananampalataya nila dahil kailangan regular na sumamba ng Israelita sa sagradong lugar na pinili ni Jehovah. Naingatan ni Noemi ang kanyang matibay na pananampalataya lalo na nang dumanas si Noemi ng pamilyahin nang mamatay ang kanyang asawa. Malamang lungkot na lungkot din si Noemi nang mag-asawa ng mga Moabita ang kanyang dalawang anak. Ikinabahala man ito o ikinalungkot ni Noemi. Nagpakita pa rin siya ng tunay na kabaitan at pag-ibig sa kanyang mga manugang na sina Ruth at Orpah. Marahil ay umaasa siyang balang araw ay sasampitin nila si Jehovah. Ano man ang nangyari, napamahal si Noemi kina Ruth at Orpah at nakatulong ang magandang ugnayan nang dumanas sila ng trahedya. Samantala, si Noemi nagsabik ng mga balita tungkol sa Israel. Isang araw ay nalaman niya buhangin mula sa isang naglalakbay ng mga halakan na wala ang tagutok sa Israel. Tinutulungan pumili ng mga ang kanyang bayan, ang pagkakaulo sa Bethlehem. Ang pangalan nito na nananulog ng buhay para tinatay. Kaya naman, nagpasya si Noemi na bumalik sa Israel. Ano kaya gagawin ni Ruth at Orpah? Natural na sa kanila si Noemi dahil sa nalampasan nilang mga pagsubok. Ang tatlong biyuda ay nagsimulang maglakbay patungong Juda. Ayon sa pagtansya, ang gayong paglalakbay ay maaaring abutin ng isang linggo. Habang naglalakad sila sa daan pabalik sa lupain ng Juda, uminto sila para magpahinga at para sabihin ni Noemi ang isang mahalagang bagay kina Ruth at Orpah. Atin ang panoorin.
Mabuti po. Magpahinga muna tayo sa pagkain ng mga mga. Ruth at Orba, alam na ninyo kung gaano na kayo napamahal sa akin. Ikinurin ko na kayo para sarili kong mga anak. Mula nang mapangasawa kayo ng mga anak kong lalaki. Daliman, marahil, huwag na kayong magpatuloy sa pagsama sa akin pabalik sa aking bayan. Bumalik na kayo sa tahanan ng mga ina. Bumalik na kayo sa Moab. At magpakita nawa ng tapat na pag-ibig si Jehovah, gaya ng ipinakita ninyo sa mga namatay ng asawa at sa akin. Bakit niyo po sinasabi yan sa amin? Kayo man po'y napamahal na sa amin. Kayo man po'y aming diyan ng babae. Gayon may itinuring namin kayo bilang aming tunay na ina dahil naging napakabuti niyo po sa amin. Ngunit, wala akong may bibigay na magandang buhay sa inyong dalawa sa Israel. Sige na, yumao na kayo. Mahal kong ina, huwag niyo po sana kami ipagtabuyan. Gaya po ng sinabi ni Ruth, mahal na mahal namin kayo. Ang trahedyang sumapit sa atin, sa pagkamatay ng ating mga asawa, ay tunay na masakit. Ngunit sino po po bang magtutulungan? Nais po namin kayong damayan sa nangyari ito sa atin. Hindi niyo ako naiintindihan. Ang nais ko'y bigyan nawa kayo ni Jehovah ng kapanatagan sa tahanan ng inyong magandang asawa. Hindi ito kailangang mangyari. Sige na po, sasama kami sa inyo. Pabalik sa iyong bayan. Sige na, umuwi na kayo. Bakit kayo sasama sa akin? Pagkakaroon pa ba ako ng mga anak na makapangasawa ninyo? Umuwi na kayo, mga anak ko. Napakatanda ko nga para magkaanak pa. At kahit na makahanap ako ng mapapangasawa sa gabi ito, maghihintay ba kayo para mapangasawa sila? Matanatili ba kayo hanggang sa paglaki nila? Umuwi na kayo, mga anak ko. At napakasakit kapag nakikita kong nahihirapan din kayo. Oo, sasama kami pabalik sa iyong bayan. Sama po kami. Ngayon, ay naiintindihan ni Ruth at Orpa ang dahilan kung bakit sila pilit na pinauuwi na sa kanilang bayan ng kanilang inanang si Maria. Magbabago na ba ang kanilang posisyon? O mananatili silang kasama sa paglalakbay patungo sa buhay? Para kay Orpa, mukhang tama si Noy. Nasa loob ng pamilya niya, ang nanay at ang tahanan niya. Para lang mas matrigan kung babalik na naman siya sa Moab. Tingnan natin ngayon ang susunod na mangyayari. Mahal kong ina, ngayon, nauunawaan ko na yung dahilan. Mahal ko kayo. Tapos lalo ko pa kayong minahal dahil sa patuloy ninyo at pagmamalasakit sa aming kapakanan ni Ruth. Wala aking bigas. Masakit man, pero babalik na po ako sa aking bayan. Mahuli na po ako sa inyo. Mahal kong ina. Paalam. Paalam din sa'yo. Nauna na ako.
Mari ka nang sumabay kay Opa. Dali, habulin mo siya. Hindi, Noemi, aking tiyanan. Para sa akin, hindi ko magagawang iwanan ka. Tingnan mo, ang iyong view ng Pilas ay umuwi na sa Muar, sa kanyang bayan. Umuwi ka na rin kasama niya. Huwag mong hilingin sa akin na iwanan ka. Iilan yung pagsama sa'yo. Dahil kung saan ka paroroon, ay paroroon ako. Kung saan ka magpapalipas ng gabi, ay magpapalipas ako ng gabi. Ang iyong bayan, magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay at doon ako ililibing. Parusahan naman ako ni Jehovah ng mabigat na parusa. Kung hayaan ko na pag-iwalin tayo ng anumang bagay, maliban sa kamatayan. Oros, aking mahal. Anak ko, minahal mo na rin si Jehovah na aking Diyos, tulad ng pagmamahal na binigay mo sa Malon at sa akin. Marahil, wala nang dahilan para manatili tayo sa dakong ito. Halika na. Pagpatuloy na natin ang ating paglalakbay. Malayo pa po ang ating lalakbayin. Tara na po. At nagpatuloy na nga si Noemi, si Ruth sa mahabang paglalakbay. Sa wakas, matapos ang ilang araw, nakarating din sila sa Bethlehem, isang bayan ng mga 10 kilometro pa sa timog ng Jerusalem. Waring pumilenda si Noemi at ang kanyang pamilya sa maliit na bayan noon dahil lumubog ng balita na dumating siya. Maliwanag na ibang iba na rin ang itsura niya kaysa nung bago siya manirahan sa Moab. Maaga na ang maraming taon ng kanyang paghihirap at pamumuhay. Ano kaya ang naghihintay sa kanila doon? Hoy! Tingnan nyo! Ay dumarating! Tila mga dayo sila! Sino? Ang dalawang babae ko? Oo! Hindi ba? Hindi sila mga dito? Teka, parang kilala ko yung isa. Siya nga! Sino ini? Yes! Yes! O sila! Isin kayo! Pati! Kukunin dito! Lagi na kasama niyo si Noemi! Sino? Si Noemi? Ang pinsan ko? Nasaan? Si Noemi na ba talaga iyon? Parang ang lakihan ng itinanda na! Sige, lapitan natin. Noemi, ikaw ba yan? Oo, ako nga sa Bel. Noemi, buti ka nila hindi nakilala. Mabuti pa siguro ng mga upunan na kayo. At makapag-video na tayo. Madali lang. Nga pala, Noemi. Kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Noemi, hindi na namin nakilala. Sino yun? Kasama mo. Audience. Ah,
Paano pa naman makakasagot si Noemi? Tanong-tanong, sabay-sabay kayong magtanong. Noemi, kumusta ka na? Ano nang balita sa'yo? Nanggaling pa kami sa Muam. Isang malayong paglalakbay. Mula nang magkaroon ng kagutom sa lugar natin, mga 10 taon na ang nakakaraan, kami ng asawa ko si Elimelech at ang aking dalawang anak na si Mahalon at Pilyo ay nandayuhan sa Moab. Si Ruth na aking kasama ang napangasawa ni Mahalon at ang aking bunso naman na si Pilyo ay nakapangasawa din ng isang babaeng Moabita. Kung kayo, Noemi, nasaan sila? Bakit hindi niyo sila kasama? Mga ilang taon pa lang ng pagdadayuhan namin doon, si Elimelech ay namatay na. At mga ilang taon din ang makalipas, ang aking dalawang anak na si Mahalon at Pilyon ay kapwa namatay rin ng walang naging mga anak sa mga manugang kong babae. Itinalulungkot ko, Noemi, ang nangyari sa'yo. Nakikiramay kami sa iyo, Noemi. Kayo din sa iyo, Ruth, sa mga nangyari sa inyong buhay. Oo, nakikiramay kami, Noemi. Salamat. Mula na ngayon, huwag niyo na akong tawaging Noemi. Tawagin niyo akong Mara dahil hinayaan ng makapangyarihang Diyos na maging mapait ang buhay ko. Ako ay umalis na puno pero pinabalik ako ni Jehovah na walang anumang dala. Bakit niyo ako tatawaging Noemi gayong si Jehovah ang naging laban sa akin at ang makapangyarihan sa lahat ang naging dahilan ng kapahamakan ko. Gayunman, nanatili ang aking katapatan sa ating Diyos dahil binigyan ako ng kaligayahan sa pagsama sa akin ng aking manugang. At nangangako po ako sa inyo na hindi na po kayo mag-iisa. At tutuparin ko po ang aking pangako. Kung saan po kayo paroroon po ako. Kung saan po kayo magpapalipas ng gabi, doon din ako magpapalipas ng gabi. Ang iyong bayan, magiging aking bayan. Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan po kayo mamamatay, doon din ako mamamatay. At doon po ako lilibing. Ikiramay kami. Ikiramay kami. Talagang kahanga-hanga ang mga salitang ito ni Ruth. Ano pa na naging kalingok ang 3,000 taon na nakalipas. Kitang-kita sa drama ito ang isang napakahalagang katanungan at matatag na pag-ibig. Para kay Noemi, naging malaking lalo ang pagkamatay ng kasawang mga anak. Gayunman, at dahil sa kanyang tapat na pag-ibig kay Jehovah, kaingatan niya ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Napakatibay at napakatapat din ang pag-ibig ni Ruth. At pat hindi siya humiwalay kay Noemi saan man niya pumunta. Kamatayan ka ang makapangiwalay sa kanila. Hindi tulad ni Orpa na bumalik na lang sa lugayan at pakinalin sa kanyang Diyos. Si Ruth ay nakatiyak sa lahat ng kanyang puso. Mahal niya si Noemi at ang Diyos na pinagpinigulan nito si Jehovah. Inaalala sa amin na meron dito ng Biblia na Kunin ang ibo'y pakinggan, langit ay iyong pagmasdan. Saan may puno ng buhay, dito sa lupang paraiso. Di makapaniwala sa iyong nakikita, na parang kahapon lang ito'y nalalapit na.
and you watch the clouds roll by. Then you walk in the valley as the sun shines in a clear blue sky. You're welcoming your loved ones, and you can't believe your eyes. Yes, this earthly paradise was just around the corner. There's a house down in the valley and a house high on the hill. They're singing by the river as the water flows and turns the mill. The golden fields are waiting, let the harvesting begin. Once the world was just round the corner. It's great to share together the things that we look forward to. How every tear has taken, the world is right, life is new. There's the sound of happy voices and the scent of new mown hay. Now you're calling to your loved ones. And another perfect day. Then we thank our God Jehovah for his tender loving care. Yes, the blessings we all share were just round the corner. And every day, smile and say, how good to see your happy face. Once it seemed I only dreamed that you'd be in my warm embrace, waiting round the corner. It's a world I long to see. It's a promise from Jehovah. It's a guaranteed reality. And it's hard to get downhearted when I think of what's in store. It's the day I'm waiting for, and it's just round the corner.
wait lang.